Ayan mga boss, good evening mga idol, mga master. So ayan mga master tech. So ayan, at magandang buhay at maligayang pagbabalik sa ating Munding channel. So medyo matagal tayong hindi naka-upload at kasi nga yung iba hindi ko na i-upload mga lods, ano, gawa nga nung nung husky yung ano natin, sakit nung lalamunan ko, kaya ni-repair ko na lang and then binigay ko na lang sa mga customer, ano. So ito, kung ano yung nakikita nyo sa ating screen ay meron tayo dito isang AVR or automatic voltage regulator. So ang brand ay Highmark Value Series SVR 1000 VE or 1000 watts servo motor control system. So ayan ang problem nito. Galing to doon sa isang tech natin na kaibigan. Hindi niya kaya. So ito tayo yung gagawa. Pinasa niya sa atin. So ito at di ko alam kung anong problem, basta hindi na daw gumagana. At ayan, testing na lang natin. Testing natin. Saan ba yung ano nito? Wala ba tong quick start? Walang quick, andito sa loob. Dito may quick start pala. Ito sa likod. Quick start natin. So meron naman 220. Di ko alam bakit anong sinabi nila. Saan yung tester natin? Matigas daw yung motor, sabi nung ating customer. Yun din ang sabi ng ating technician na kaibigan na matigas daw yung motor, pero umikot naman sa loob. So check na lang natin ito. So meron namang output na 219. So may problem dito sa loob. So yun, check na lang natin. Check na lang natin. In case walang mga problema ay bigay lang natin ulit sa customer, ano. So pabayaran na lang natin siya ng talent fee natin. So ayan, bago natin ito simulan mga lods, ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking Munding channel, ay pasubscribe na po at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at continue tayo. So ayan na, open na natin. So ito lang yung laman ng inyong kung meron kayong ganito, ito lang yung laman ng inyong Highmark na AVR 1000 watts kamo, 1000 watts kamo. Ang liit mga lods, parang nasa 500 watts lang yung laman. Ayan, kung nakikita nyo, ang liit, oh. So ingat kayo sa na brand, no. So kung bibili kayo, bilhin nyo yung Hosone na brand or yung stable na brand talaga, ano. So wag yung mga kulay red, yung talaga. Kung bibili lang naman din kayo ng EBR, yung branded na Hosone or stable. Meron din yung iba. At marami ding mga original. Basta yung mga medyo may price, ano. Ang liit talaga. Nyo, ang cute. Ang cute. So try nga natin i-plug kung tumatakbo ba to, kasi ang tigas. So plug na lang natin, testing natin. Tumatakbo naman, ano. Kaso nga lang parang nalulusaw to mga lods. Try nga natin dito. Ayun, ang tigas nga pala pag pabalik. So tumatakbo naman. Ang palagay ko nito siguro overload to. Hindi ko alam kung saan to ginamit ng customer natin, ano. Sabi sa rep ata to. Hindi kaya to, ang liit ng kanyang transformer, parang 500 watts lang. So pagsabihan lang natin si customer na wag to ilagay sa sa rep niya. Ito din kasi yung problem ng ibang tindahan, mga lods, ano. Kapag bumibili ka ng rep, ay ang isasuggest nila is 1500 watts or 1000. So kaya nangyari ganito, bumili yung customer ng 1000 watts. So yun, di naman kaya sa rep. Kaya kawawa si customer. Yan, napapabili si customer ng ibang AVR dahil nga ay hindi to kaya, ang liit.
May stress ang motor nito. So check na lang natin tong motor kasi parang lumuwang naman din mga lods. Ayan o, lumuwang, gumagalaw-galaw. So tanggalin ko muna, check ko lang yung sa likod ano. Ano kayong problema ng customer dito? Okay naman siya. Pagka, di ko alam kung may load, testing natin to ngayon na may load ano. Baka doon na lalabas yung sakit pag may load. So ayan, natanggal natin yung ano. Medyo tinipid sa ano, medyo tinipid ng factory sa paglagay ng grasa. Kuripot. Kaya siguro matigas umikot to. Di man lang dinagdagan pa ng konti ano. Kahit dun sa baba walang grasa. Ayan o. Tuyong tuyo talaga. Pati yung nilagay na luma, ano na din, tuyo na. So ayan, lagyan muna natin to. Meron tayong grasa para medyo lumambot naman tong mga gear na to. So ayan, lagyan na natin. Pwede na siguro to. So ito lang yung motor niya mga lods ano. So pahaba. Ito ang problem ng mga EBR mga lods ano, kapag nag-high and low voltage tayo ay ang masisira po dyan is yung minsan hindi yung motor, minsan yung gear na talaga, yung pinaka gear ang problem. So ayan, balik muna na no. Balik ko muna, scroll ko muna mga lods. So ayan, balik na natin. So testing natin ang ano, ang low. So yun, smooth na yung ikot mga lods ano. So testing natin sa high. So ayun, adjust natin kaunti itong ano nito, output. So ayun mga lods, meron ako i-share sa inyo no, na mga experience about sa EBR. Baka meron kayo. So kung mapapansin nyo yung ano, kung meron kayong EBR mga lods na kapag walang load ay okay siya, walang problema, may output. Yung output dito lahat kompleto. Pero pag may load, nagsha-shutdown. So it means nun mga loads, okay yung ano, pinaka-circuit nitong ano, EBR natin. Ang problem lang is dito sa ating mga wire ano, may loose contact. So yan po yung need, yung itong mga tinatakpan-takpan nila. Yan po yung need nyo ma-check. Kasi minsan dyan sa loob, loose contact na siya. Kapag naglo-load ng mabigat, so hindi kaya ibigay yung amperahe, so yun, kaya nagsha-shutdown siya. At nag-spark po yan sa loob mga lods, hindi nyo lang makita kasi nakabalot yung iba no. So ganyan lang, basta wala kayong makitang ano, basta wala kayong makitang sanhi na or sira, kaya check nyo dito sa mga wirings na yung dugtong, kasi dyan mismo naglo-lose contact, lalo na't kung ang niloload mo sa yung EBR ay mabigat at sobra sa ano no, kasi minsan hindi naman alam ng mga consumer yung ano, pagbili ng EBR, di alam kung ano, ilan lang yung kaya. So yan, basta yung customer plug ng plug lang yan, walang pakyan kasi wala naman yan silang alam eh. So kaya yung nangyayari minsan mga lods, sira yung motor, pudpud tong carbon brush sa kaka-adjust kasi nga hindi kaya i-handle ng kanyang transformer yung ano, niloload mo. So ayan, check muna natin to dito, baka may mga nag-lose contact, para in case i-testing natin to ngayon ay isang beses na lang. So ayan, ito yung ibig kong sabihin kanina mga lods ano, yung dugtong. Ayan, ugaliin nyo po yung i-check. Ay dyan po minsan yung sanhi, kapag okay naman yung voltage sa arm no. So walang problema dito sa ating transformer. So nilagyan lang natin kaunting grasa, okay na yun, at least dudulas yung gear. So ito, check natin dito sa isa ay wala namang lost contact, buo naman. So ito yung galing sa relay. Ito yung output kasi mga loads eh. Ayan. So meron lang tayong nakita dito, medyo nag brown yung board. Ayan o.
At medyo naglo-lost contact yung paa. Yan na i-resolve natin. Di ko alam kung grounded. Parang ano ata, di madumi yung pagkahinang eh. So ayusin na natin. So yun yung may mga ganito. So ayan, tignan nyo lang po yung value. 5 ban po yung ano nya, resistor ano. Baka may mga nasunog no. So itong dalawa, yung kulay niyan ay red, black, brown. Brown. Red, black, brown. And then ito ay yellow, violet, black, brown. Then yung dito banda sa ano, ayan, yellow, violet, black, brown. And then yung Zener diode is 12 volt. Then ito fusible resistor lang to, itong isang black lang no. Ito fusible resistor, isang black. And then yung next is orange, black, brown. So kayo lang mag-type sa ano, sa calculator, resistor color coding ano. At dito naman ay orange, black, brown. Next, yung trimmer niya ay 3.3K. And then yung next resistor is ito ay red, black, brown. Then yung next is green, brown, black, brown. And then next is brown, green, black, red. Brown pa rin. Red, green, black, brown. Itong next naman ay yellow, violet, black, brown. Next is red, orange, black, blue, brown. And then dito ay 100 ohms. Itong white no. And then next yung Zener diode na 12 volts, 1 watts. And then mayroon siyang 6.2 volt na Zener diode din ano. Yung next niya resistor is yellow, violet, black, brown. And then yung next is brown, black, brown. Next yellow, violet, black, brown. Next brown, black, brown. And then yung next last, hindi pa naman last. So yung next is violet, green, black, brown. Next dito tayo. Next ay green, black, orange, brown. And then yung next is brown. Red na pala, sorry. Red, black, brown. Yung next naman same ano, red, black, brown. And then yung same lang naman ata to, nabaliktad lang yung pagkalagay ano. Hindi, iba pala. Brown, black, red, brown. So ayan, sorry. So meron tayong switching diode na 4148. Yan yung dito na area ay 4148 na yung lahat. And then meron tayong brown, black, yellow, brown. Next is red, black, red, brown. Next is ano ba tong kulay to? Parang naman. Brown pala. Brown, black, yellow, brown. Yung dito ay orange, black, brown. Yung sa taas, ito ay brown, black, brown. Sorry. Grabe yung linaw ng camera oh. So yan lang yung mga lods. So itong ano, tingnan nyo mga lods, yung markings nya sa board ay D882 at B772. Pero yung nilagay nila is TIP41 at saka TIP42, tip 41, tip 42. So ang equivalent ng D66 D882 mga lods ano ay yung TIP41C. Yan po yung equivalent ng D. Kumbaga positive yan ano. Ito yung sa positive. And then yung ano naman TIP42 or tip 42 sa equivalent siya ng B772.
And then ayan naman po yung sa negative side, no? So ayan. Yan lang mga lods. At ito, balik muna natin. At hinangin ko lang to. So yun, hinang na natin ng maayos. Ayan. So ayan, balik na natin. So ayan. Ito, mag-adjust tayo konti sa kanyang voltahe, ano. So, plug natin. Ayun, tumakbo yung motor. Hintayin natin na mag-click. So, umiyak si kulot, tulog na. So, ayan. So, ano yung pansungkit natin. So, meron tayong 220. Akyat natin kahit taas konti, no? So, ito. Oops, bababa pala. Counterclockwise tayo. So, nag-alarm yung inverter natin. So, 225 tayo. Ayun. So dyan tayo para pagbababa yung kuryente, hindi masyadong bababa yung output. So ayusin ko muna yung inverter natin, nag-alarm. So nag-sign na siya ng lobat. So ayan. Okay na. So try natin luran ng electric fan or kahit soldering iron, electric fan siguro para mas malakas. So ayan, gumana naman yung electric fan natin. So, okay na to. Tingnan yung voltahe pag may load ng mga loads, oh. So, 226 kasi yung maximum natin dito is 230. So, pag may load na, adjust natin. Gawin natin 25 talaga, punto por punto. So, yan lang ang trimmer mga loads, ano? Kulay orange. So, pwede na yan. Kasi yung natin, Samselco ay yung Samselco yung tawag namin dito sa Amiria, no. So ay 237 to 238, no, malapit 240. So yung 224 223 yan yung sa solar natin, ano. So yan yung output ng solar natin. Yan. So meron tayong bagong inverter. Yan yung battery. So fully solar na tayo. So ayan, 224 din dito yung output. So yung Samselco natin ay yung solar natin, output natin ay nasa 220 lang, no, 224. So bumababa. So ayan. So kung ano yung output ng ating inverter, yun ding output dito. Kasi nga ay normal naman yung output ng ating inverter, nasa 220 lang naman yan nakaset, ano. So kaya yan. So okay na to, done na tayo mga lods. So okay na to. So yan. So yan, thanks for watching mga lods, ano. So yung magpapa-shoutout or yung nagko-comment sa last video natin ay itatap once again itatap lang natin ulit, no. Kasi nga buti nga medyo luminaw na yung natin, lalamunan natin. Grabe yung natin mga lods, trangkaso. So ayan. At ayan, bye-bye mga lods, ano. So maraming salamat sa walang sawang suporta. So ayan, minsan kasi sound trip na. Nagsa sound trip na lang. So ayan, thanks for watching mga lods. Once again, bye-bye.